Sorry naman. It's a secret kasi. Okay. So, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa inyo pong lahat sa ang sulok man ng mundo kayo naroon. It's me, Ken, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po syempre sa inyo ng mga messages from God, from ascended masters, mga Holy Spirits, mga ganyan, divine, ancestors, universe, spirit guides, angels, archangels, elementals, and syempre sa mga animal spirits. So, syempre nais ko po muna magpasalamat po no, sa mga subscribers, sa mga new subscribers. Maraming salamat po. And again, no, sa mga makaka-resonate po nitong ating reading, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating mga reading, uploads, and mga live. No? Sa live po kasi is nagsasagawa po ako ng healing or panggagamot. And sometimes free reading din po ako doon. I mean, nagre-reading din po ako and kumukuha po ako ng mga at least tatlong subscribers or mga nandun na nanonood po. No? Kumukuha po ako ng tatlo. So, sa mga gusto naman po mag-avail po ng oil natin, nandiyan po yan sa mga uploads. Wala lang po ako na-prepare ngayon. Meron po tayong oil. It's a miracle oil na yun po ang binansag po nila, ninyo, yung for some of you, no? Na nakakapagbigay po ng kagalingan spiritual sa mga kulam, barang, lason, usog. Ito po is panggamot at pangontra na rin po at the same time. So, doon po kasi once nag-avail po kayo nito mga ito, syempre po, magbibigay po ako ng instruction sa inyo kung paano po siya gamitin sa mga gusto nyo pong gawin. No? Like, halimbawa po, may kulam, may barang, no? Or meron po mga gayuma, ang mga person po ninyo. So, bibigyan ko po kayo ng tamang pamamaraan para po magamit yan. Okay? And, sa mga medallions, no, meron po akong bago ngayon, pero nandun pa po sa altar kasi po kailangan ko po munang buhayin, though buhay na po siya kanina. Ano yan, it's a meron akong baby Jesus ngayon, my goodness. It's a baby Jesus at ang dala po nito para sa mga gustong magtangan is yung mga hirap po na magkaanak, no, hirap po magbuntis. So ito po is in Jesus name po is once na ito po is magkaroon kayo, and ito po is a very limited lang po, no, very limited lang po yung stocks, no, ang ganda-ganda po niya. Ay, gusto na makita, pakikita ko sa inyo, wait lang po, mabilisan lang po talaga, papakita ko sa inyo. Okay, so it's here. Hindi ko na i-post yung video kasi okay, so ito po yung bago natin. I-ano ko muna po ito na bago tayo mag-start ng reading. Okay, so ito si Baby Jesus. Diba? Ang ganda-ganda ng details niya. It's a Baby Jesus. Kulang na talaga sabsaban. Napakaganda. Napakaganda niya. So, medyo malaki siya, no? Mas malaki siya ng konti doon sa Santo Niñong Hubad, no? Na meron din ako. So, ito is, ako hindi ko na po kailangan magtangan nito kasi po 5 na po anak ko. Pero ngayon po, no, is kakausapin ko po siya sa harapan po ninyong lahat para po patunay na kung ano po ang karga nito. Though ito po is kanina lang po dumating to, pero ito po ay nadasalan ko na rin po to, no? So, kailangan ko lang po dito is dagdagan pa po ng dasal, and I'll make sure po na before po ng first Friday is magdatingan po lahat ng mga tangan, I mean ng mga medalyon, mga mutya, para po mabasbasan ko po sila ng first Friday. Okay? So, Baby Jesus, nais kong
itanong sa iyo at ipaalam naman sa kanila kung ikaw ba'y may taglay na magbibigay ng anak sa mga matagal lang naghahangad na sila'y magkaroon ng supling. Kaliwat kanan ka kung oo, atras abante kung hindi. Diba? Nakaharap po siya sa akin, ano? So, it's kaliwat kanan. Okay? It's kaliwat. Alam niyo ang bigat nito, promise. Bigat siya. And malakas ang response niya. So, hoping na ito, okay, so for some of you na maybe may mga delays ngayon, expect nyo na po na magbubuntis kayo. Kung kayo po yung mga delay ngayong oras na to, ngayong araw na to, for some of you is magpa-positive po. Bumili na po kayo ng PT. Kung meron na pong 1 week sa inyong hindi dinadatnan, ang sabi po ni Jesus Christ, nito ni Baby Jesus is nagdadalang tao na po kayo. Okay? Tama po ba ako? Ikot nga po kayo kung tama po ako. Ikot po kayo. Ikot, 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 ikot. Pwede po kayo umikot. Umikot po kayo na malakas kung tama at manatili or mag-stop po kung mali po ang sinabi ko. Okay. So, sinabi niya is diba? Pakilakasan nga po ng konti. Ang pressure niya kasi, ang lakas eh. Ang hirap nang umangat actually. Okay. So, thank you po. Stop na po. So, ayan ang taglay niya. Pero, syempre, andito na rin yung, syempre po, this is, diba, bagong panganak or kapanganakan ni Hesus Kristo. So, this is a baby 1, no, baby Jesus. So, meaning, andito po yung i-welcome niya yung mga new opportunities or this is a renewal, rebirth ng buhay po ninyo. So, dito po is magkakaroon po ng lot of changes, positive changes po sa inyo once po magtangan kayo nito. Okay? And also, protection na rin at the same time. No? Yan, si Baby Jesus. So, sa mga gusto pong nito, mag-avail, PM na po kayo kasi ilan lang po ang dumating yan, promise. Okay? And this is si Bukas Palad. No? Si Mama Mary na Bukas Palad. Siya yan. So, bakit po ako nag-decide na magganito? Para po, ano po to sa akin eh, isa po to sa, though meron naman po ako nitong santo, meron naman po ako nito, may Mama Mary po ako doon, sa gamutan area ko po, pero gusto ko po nasa katawan ko siya, aside po sa rosaryo, aside po sa rosaryo na nasa katawan ko, mas gusto ko po na meron din po ako nito, no? Iba po talaga ang lakas niya, iba rin po yung paggabay niya, iba rin po yung pag-aalaga niya, nanay na nanay po, nanay na nanay, and dyan po yung talagang mararamdaman niyo yung comfort, haplos, mararamdaman niyo po. Ito po is ano po to ha, si Mama Mary nga po sinabi ko sa inyo is malaanghel ang mukha, pero nako, napaka-powerful po nito. Sa mundo po ng spiritual is wow na wow po ang powers ni Mama Mary. Grabe po to sa baklasan. Grabe rin po to sa kombate. Nagagamit din po ito. Napakalakas pong protection din po nito. Okay. Rosary nga po, napakalakas sa protection niya. Ganon din po, no? So, ito po is ang ibibigay ko pong orasyon dito, dasal, no, is iba, no? Na kailangan po talaga is gampanan. So, sa magtatangan po nito is kailangan po magampanan po, no, yung dapat na dasal na ipasok sa kanya para po tuloy-tuloy po ang kanyang lakas at pagbibigay po sa inyo ng sunod-sunod or kagaanan po ng buhay. And at the same time, andun na rin po yung, alam niyo po yung the way kung paano mag-alaga ang ina sa anak. So, ganun din po ang gagawin nito sa inyo, no, as kayo po ang anak niya. Ganun po. Okay? Okay, so, ayan. So, kung sino po yung gusto mag-avail dyan, yan po, medyo okay po ang stocks niyan, pero ang Baby Jesus ko po, yung infant, is limited lang po. Okay, so kung sino lang po yung talagang
maa-attract doon sa baby Jesus na yon, well, yun po is pinagkaloob po sa inyo. Yun po is para sa inyo. Okay? Pero kung hindi po or may hesitations po kayong mag-avail, wag na po. Okay? Pero kung halimbawa po andito po yung energy na parang ay naku, gusto ko yun, ganon. So, get it. No? Okay? So, let us pray. Napahaba tuloy yung aking Excite lang ako doon. Kasi actually, hindi naman yan yung gusto kong Santo Niño. Which is, yung Santo Niño gusto ko talaga is yung Prague or yung may kapa. Ang gusto ko yung may kapa. But ito po yung dumating and na-amaze ako kasi ang ganda ng details niya. Hulmang-hulma po. Hulmang-hulma siya. Ang ganda. And ewan ko kung di siya lugi dito. Okay. So, let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Heso Kristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, badala dugo, badala ng alba, ng Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking pong tagapanood, nang sa ganun po ay magkaroon na po sila ng kapanatagan sa buhay. Dahil lang gusto ko po makuha ang mensahe ay simula po sa kanilang mga spirit guides or angels na nagbibigay po sa kanilang positibong pananaw sa buhay, kasiyahan, pagmamahal, at yun, kagaan po sa buhay. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po'y inyong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so wait lang po . Okay, so let us see kung ano yung mensahe muna sa inyo ng mga spirit guides ninyo, no? Na mga gumagabay po talaga sa inyo na most of you is syempre hindi po nararamdaman or yung iba sa inyo, syempre po kung nararamdaman nyo yan o naririnig nyo na, you don't need this message. But for some is nandito po talaga yung hindi pa po naririnig or hindi po nakikita or napapansin, no? So, let's start. Dito muna tayo sa kana tayo gumamit ng tarot. Okay, so ay mawala . Okay, so let's ask your spirit guide. Tayo ng message sa kanya. Ano ba ang message niya sa iyo ngayon? What's the message? What's the first card na pwedeng isisend niya sa iyo? You are doing your best and that is enough. Any difficulties you face will not last forever. Release the thoughts and feelings that don't feel good. Focus all of your energy on love, happiness, and your hopes and dreams. Okay? So, wag ka magpaka-negatibo. Ganon lang yun. No? Kasi, kumbaga, nakikita na nga, etong spirit guide mo na ito, no, is nakikita naman na yung hard work, no, na ginagawa mo, not only for every day, I mean yung mga ginagawa mo sa ngayon, but also for the mission, for everything. Kung ano man yung ginagawa mo, you are doing your best and that is enough na nga daw. Parang wag mo nang i-pressure yung sarili mo or wag mo nang parang bigyan pa ng or ano man tawag doon, pabigat pa. No? Parang andito pa yung may gusto ka pang i-reach, but for now, sinasabi niya na that is enough. Parang kung meron ka pang ibang gustong gawin, parang sinasabi ng spirit guide mo na wag na, tama na. Kasi kung ano ang meron ka ngayon at kung ano ka ngayon, that's enough. Okay? Para, alam mo yun, hindi ka rin ma-drain, yung energy mo hindi rin ma-drain, and stop thinking yung mga hindi magaganda sa nangyayari sa'yo sa araw-araw. Parang, just relax, no? Just relax. Kailangan mo lang talaga is mag-focus, no? Focus all your energy, sabi nga ni spirit guide mo, na
focus all your energy sa love, no? Parang ibuhos mo yung enerhiya mo sa pagmamahal, sa kasiyahan, sa pagiging masaya mo, and your hopes and dreams, no? So, kumbaga, doon ka mag-focus. Kung halimbawa may dreams ka na bumili ng ng halimbawa ng bahay, no? Isa yan sa mga dreams mo. So, doon ka mag-focus. No? Parang, kasi kung ano man ang meron ka ngayon, nakakayanan, especially po to sa mga healers or tarot readers, kung ano po ang meron naman kayo ngayon, okay na po yan. Parang, hayaan nyo na po itong mga guides nyo ang gumawa ng way kung paano tuturuan kanila or i-guide kanila paano mo ma-fulfill yung mga pangarap mo sa buhay. No? Ang kailangan mo lang talaga dito is magkaroon ka ng full of hope, no? And i-continue mo ang tawag doon, yung love, no, sa isa't isa, sa bawat isa. And yung alam mo po yung mag-stay positive ka, yung happiness nga, yung joy, no, is ang kasunod na po niyan talaga is blessings. Kasi hindi po nagkakaroon ng positive, hindi po nagkakaroon ng blessings yung taong nakasimangot, yung laging galit. Hindi po positive ang darating diyan, tsaka na buhay ang mangyayari. Promise, no? So, your spirit guide says, no, na, kumbaga, you are doing your best na eh. No? Andyan na eh. No? So, okay na yan. Okay? Wag mo na i-pressure yung sarili mo pa na to the highest level. Hindi pong ganyan. Nandun ka na sa level na yon. Wag mo nang irurok pa. No? Wag na. Okay? So, next is, find ways to fill your cup. Be self-full. Follow your heart and always trust your intuition. Go deep within. Find your triggers and address them one by one. Oo, true yan. Hindi mo kailangan pagsabay-sabayin yan. Kailangan one at a time. No, para hindi ka rin ma-pressure, hindi magkabuhol-buhol, hindi magkaroon ng init ng ulo, conflicts, mga ganyan. So, ang kailangan talaga is unti-unti or one by one, no? But you need to follow your heart, your intuition, yung kutob mo, yun yung kailangan. Para hindi ka mapasama, no? Kasi yung intuition naman na yan is most probably galing po yan sa mga spirit guides ninyo, sa universe, no? Kay God. So, sundin mo lang. Okay? Self-healing is the best healing. True, only then can you offer the best version of yourself. Totoo naman yun. Alam nyo ba, sa totoo lang, yung may mga kami karamdaman. Especially ganito. Yes, kami po na mga healers is nanggagamot. And meron po kaming mga dasal na inaalagaan, kinakain, binubuhay. No? And para po magkaroon ng kagalingan or kami po yung way or pamamaraan para po magkaroon ng kagalingan po yung mga taong lumalapit po sa amin. Pero yun po is galing po sa Panginoong Diyos Ama po yun. Galing din po sa mga guides namin yun. So, ang ano ko po dito is, ang kailangan nyo lang po ay parang maniwala po. Parang tutulungan nyo rin po yung sarili nyo. Every time po na kayo po yung nagpupunta sa mga healers, kahit naman po sa doktor eh. Pag sa doktor po, meron nga pong magpupunta sa doktor na, bawa ngayon nilalagnat, pumunta ngayon doon sa doktor. Meron pong salita na, naku, para namang lang, parang nagdahilan lang nung pumunta doon, magaling na. Pag uwi, magaling na. Oh, yes, thank you, baby. So, ibig sabihin daw po noon, sabi nung bulong sa akin ngayon, kaya daw po ganon minsan, kasi daw po yung doktor po, may kakayanan din po na spiritual. Kaya mapapansin nyo po, meron kayong dinadalhan na doktor na pag umuwi po kayo, nagdahilan lang po ang bata o nagdahilan ka lang, magaling ka na. Kasi meron din po siyang kakayanan na makapagpagaling ng mga may karamdaman. No? Hindi nga lang po ginamit. Pero ginamit niya po sa mga ganon sa medisina. Okay? Pero ang sinasabi ko rin po dito, meron din po ng ganon na pagka naniwala po kayo, nagkagaling kayo sa mga vitamins na yan, mga maintenance na yan, gagaling po kayo eh. So, ganoon din po sa amin sa mga healers. Pag pumunta po kayo sa mga healers, kailangan po syempre, buo talaga ang loob ninyo na kayo po magkakaroon ng kagalingan. Paano po pa pumupunta dito ang mga pasyente sa mga healers na? Once po na wala na pong makita or wala pong finding sa doktor, punta na po kayo sa healers.
Wag niyo na pong paggitgitan pa or kumuha kayo ng mga, sige, pwede po, no, second option. Pwede po kayong pumunta or second opinion, no, pumunta po kayo sa ibang doktor para po malaman or para to confirm kung yun po ba talaga ang karamdaman ninyo or talaga po bang wala. Pag wala pa rin po sa second opinion, that's the time na pumunta na po kayo ng doktor. I mean, ng albularyo or healers, faith healers, divine healers, mga ganyan. Kami na po ang paraan para po sa kagalingan ninyo. And sa faith po na ipagkakaloob nyo sa sarili ninyo and faith na ibibigay nyo, yung paniniwala na ibibigay nyo po kay God, yun po ang tutulong na napakalakas para po sa kagalingan ninyo. Tutulong lang po kami na para po kayo ay mapalapit lalo sa Panginoon nang sa ganun po, mabilis po na kayo po ay magkaroon ng kagalingan. Okay? Okay, so what else? Meron pa po ba? Sabi sa inyo, pagka ganito ang card ko, ano po, matagal. Dito po talaga mahaba-haba na oras natin. Okay, so next card na binigay sa inyo ng yung spirit guide is count all. Count all your blessings, no? Even the smallest ones. Yes, be thankful, be grateful kasi hindi po lahat is nabibiyayaan. Yun po meron kayo ma-receive na napakaliit na bagay, no? Is i-treasure nyo na po yan. No, i-treasure nyo na po yan and ipagpasalamat nyo na po yan ng bongga-bongga. Huwag po kayong magreklamo. Kasi po yung maliit na yan, pwede pong maging abo yan. Pwede pong maglaho yan. Once na kayo nagreklamo, ay eto lang. Ay eto lang naman kasi yun eh. Yung ganun. Wag po. Be thankful. Kasi po may mga kasunod po yan. Pwede pong maya-maya lang meron uli. Pwede bukas meron na ulit yan. Paunti-unti pero dire-diretso. Aanihin niyo po yung isang bulto, isang bagsakan, pero hanggang doon lang yan. Tapos iisipin mo na kung paano mo i-expand yan, paano mo palalawakin yan, paano mo palalakihin yan. Sasakit ulo mo. Pero alam mo yung the simplest way yung ginagawa mo na full of parang papagkawang gawa, pagiging generous mo, na nagsishare ka ng mga ganon, nakareceive ka ng small blessings, pero yung small blessings mo na yun, ibinigay mo. Meron po kapalit yun. May kasunod pa po yun. Napalaki po ng palaki. Maniwala kayo sa akin. Show gratitude and appreciation for all that you have in your life. Yes. Appreciate nyo po lahat. Wag reklamador. Yan po yung numero 1. Wala po tayong karapatang magreklamo. Wala. Let's always ask guidance, no, kung paano po natin to overcome yung mga nangyayari po sa atin. Pero wag po tayong magreklamo, eto na naman, ano ba yan? Sawang-sawa na ako. Yung mga ganun. Ayoko na. Lagi na lang ganito. Yung ganun. Mag-ask po tayo kung paano natin maaayos yung mga ganong sitwasyon ng guidance kay God. Para po maging smooth. Hindi problema. Alam niyo po yung problema kasi talaga po may solusyon naman po lahat yan. Kailangan lang po natin talagang taasan yung faith po natin kay God. Yung paniniwala. Okay? So, and all that has yet to come into it. Totoo naman. So, your best days are still ahead of you. Isn't that a wonderful thought? Yes, of course. Diba? Yan yung sinasabi sa inyo ng Holy Spirit or ng Spirit Guide ninyo ngayon. So, anything else? So, whatever you have been putting off, don't procrastinate any longer. Tackle that long overdue project. You will feel better once you begin. Start with one thing at a time. Oo, ganun din, no, diba? Siguro ikaw yung tipong ikaw yung tipo, kasi second time na to, no? So, parang ikaw yung tipong masyado kang dynamic na tao. Productive. Na tipong, hindi ka patapos ito sa isa, kukuha ka na naman ng isa. Yung parang, ang kailangan mo kasi dito is time management na rin at the same time, na kailangan, kung ano yung kaya mong gawin ngayon, ito muna. Like for example, reading ka muna ngayon, then tomorrow healing. Hindi mo nga kailangan, alam mo yun, hindi mo kailangan i-pressure yung sarili o pagurin yung sarili mo. Okay, one at a time.
Or maybe, ang kailangan, kung ba nagre-reading ka dito na 5 times a day, twice a day, 3 times a day. So, ang gawin mo na lang dito is siguro once a day, no? Then, focus ka naman sa iba, no? So, ganun. Ganun ang sinasabi sa inyo ng spirit. Okay? So, thoughts and ideas are thoughts and ideas not acted upon are just laying in wait. You can do this. So, nasabi ko na. Okay, so anything else? Mm-hmm. Okay, so yan na yung reading mo. So, tingnan natin yung iba. So, 1, ito muna. 1, 2, tapos ito, and this. Okay, so tapos na tayo dito, no? So, dito naman tayo. Sa look past what you feel are your incapabilities. Instead, focus on everything you have achieved so far. Truth. No? Parang alam nyo yun, kung ano po yung meron kayo ngayon, treasure nyo na po yan. Focus na po kayo dyan. Huwag nyo na pong balikan yung nakaraan. Kalimutan nyo na po yun. Past is past nga daw, ba diba? Kasi kung i-embrace nyo pa rin po yun at di po kayo nakakawala doon, hindi pa rin po kayo makakapag-focus dito kasi may hatred pa po dito. So, alisin nyo na po yun, no? So, yun nga, instead, focus sa everything you have achieved so far. Doon na lang po kayo mag-focus sa mga meron kayo ngayon. Kasi kung magpo-focus kayo dito, mas mapapalakas nyo yan. Mas mapapalaki nyo po yan. Mas mapapalawak nyo pa po yan. Diba? So, ganun na lang po ang gawin ninyo. And yan din po ang kagustuhan ng inyong mga spirit guides. And it is okay to acknowledge your weaknesses. But keep in mind that they don't define you. Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. Diba? So, alam nyo yun, parang kung meron man kayo mga kahinaan, parang hindi nyo kailangan hindi nyo pwedeng gawin na visible yan sa karamihan. No? Pero for some of you dito, no, I know na parang nakikita kayong palangiti, bungis-ngis, full of energy, but deep inside, deep in your soul, is andito yung durog na durog kayo. Na you have a lot of problems. No? Na talagang gusto mo magkaroon ng freedom. No? Magagawa naman po yan eh. In time, but kailangan nyo po talaga, yun nga po, self-healing. Kayo na rin po mag-a-adjust, kayo na rin po magpapagaling sa sarili ninyo. No? Self-healing is, kumbaga, kailangan nyo pong tulungan ng sarili ninyo with the help of God. Hindi yung with the help of somebody or someone na nandiyan sa harapan ninyo. No. Kasi, meron po mga tao na talagang hindi nyo po alam kung ano yung intention sa inyo. Na minsan nga po BFF nyo pa eh, best friend nyo pa, minsan nga po kapatid nyo pa eh. Na dapat po kayo is magkaroon ng, alam nyo yun, yung intact yung relationship ninyo and kayo yung magkakasabihan ng mga problema at kayo rin na magsusolve ng problem. But, nang sa nangyayari po sa ngayon, sa paggagamot ko po ng ilang taon, is andito po yung mismo pong mga kamag-anak or nasa family circle or family member po ang gumagawa ng hindi maganda sa mga kapwa, sa kapatid, mga gano'n, no? So, yun po, no? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is alisin na po yung mga ganyan. Kung may mga weaknesses po kayo, huwag nyo pong ipakita. Be strong. Okay? And you are feeling somewhat confused by the events that are unfolding around you and various seemingly contradictory information that is coming your way. Trust your instincts and do what they are telling you to do, and you will learn a lot about yourself and the direction you want to take. You want your life to take. Okay, so dito sinasabi lang naman na talagang sinasabi na all of you naman here is for sure may mga psychic abilities po, no? Very intuitive. But still, for some of you here, kahit na alam nyo may ganito po kayong mga kakayanan, still may mga doubts. Next is fears. No? Na talagang
Meron na mga bulong sa inyo. May mga kutob na kayong ganito ang nangyayari. Ganito siya, ganito siya, ganito siya. Pero andito po yung pinagtatakpan ninyo. O nagbibingi-bingihan kayo. O parang ayaw niyo pong sundin, no, kung ano man yung mga binubulong sa inyo. Na for sure, no, meron dito ngayon na ikinapapahamak pag hindi sinunod ang mga intuitions. No? Kasi ito is mga bulong na po to. This is the angel whispers, no, na naririnig po ninyo. Spirit guides whispers na nagsasabi na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin yan, ganito dapat yan. Listen to them. No? Listen to them. Okay? So, ansa na tayo? Okay. So don't lose sight of this truth. You came here to evolve and grow. It is necessary to experience the difficult times. True. Wala naman po nabubuhay na puro karangyaan, na puro kasiyahan, puro ano. Nakikita niyo po nga yan, mga taon na yan, na kumbaga masasaya ang makikita ninyo. Pero pag uwi ng bahay ng mga iyan, pag nagbukmok na yan, durog na durog po yan, umiiyak po yan. Na every night, nag-iiyak po yan. Or wala lang makausap, andyan na naman yung may paiyak-iyak na naman, no? So meron lang po talagang nagpapanggap na malakas pero ang totoo po mahina siya. May mga ganun po. Okay, so asa na ako? You came here to evolve. Yes, you came here to evolve talaga and grow, no? There is always light at the end of the tunnel, true, no? So be proud of your journey. And now, dito tayo ngayon sa sinasabi na every time po na may sumasaklob sa atin na mga pagsubok. Parang wag niyo pong isipin na eto na naman, eto na naman. Okay na ako nung nakaraan eto na naman Diretso lang. No, diretso lang po. Kasi end of the tunnel talaga is andun po yung light. Binibigyan lang po kayo ng pagsubok. Binibigyan po tayo ng pagsubok para po lalo tayo lumakas. Lalo po tayo lumakas ang pananalig sa Panginoon. Lalo pong tumibay yung panalangin natin sa Panginoon. Yung communication, relasyon sa Panginoon. Kaya niya po tayo binibigyan ng pagsubok. Para po yung connection po natin, alam niyo po yun, hindi magkaroon ng cut or alam niyo yun na mas mararamdaman niyo yung presensya. Kasi po every time po na nagkakaroon yun na nga po problema sa atin. I mean, andito po yung ang mga tao na natututunan na manalangin, magdasal, magsimba, magnovena, magkaroon ng panata pag nandyan na po ang problema. Pero pag wala na po ng problema, ay naku, naiintindihan naman ni God yun. Nagdadasal naman ako Ay, naiintindihan naman ni God yun. Pauwi pa lang kasi ako ng bahay Mamaya na lang ako magdadasal. May mga ganun. So, may mga ganun na. Pag eto na naman ang dagok, ayan na naman. Kahit na busy, kahit na nilalag kahit may ubo o ano, punta ng simbahan, luluhod, magdadasal. At katakot-takot na pangako na naman ang aabutin. Mapagbigyan lang ang panalangin. Diba? So, yung mga pagsubok po talaga is kabuntot na po natin habang nabubuhay po. Kahit nga po yung mga kaluluwa, may mga pagsubok yan Mga fallen angels, may mga pagsubok po yan. May mga pagsubok po sa Panginoon yan. Dadalhin po yan sa mga matitindi ang ugali na tao. Yung mga fallen angels niya, kailangan baguhin mo yung mga iyan. Kung gusto mo ulit umakit ng langit, baguhin mo muna yung taong yan. May mga kanya-kanyang assignment din po yung mga yan. Bago po umakyat yan. Mga pasaway sa langit na anghel, baba sa lupa. Bibigyan ng task ni God yan. Bibigyan ng mission yan. Puntahan mo itong taong to. Bantayan mo to. Lahat ng mga pupunta dyan, patayin mo. Lusawin mo. Ganun. Protektahan mo yan. Mga ganun. Pero kung iir ang katigasan ng ulo niya, mananitili siya sa lupa. Hanggang sa mapunta siya sa impyerno as the punishment. Iba na yung huhugot sa kanya. Okay? So, be proud of your journey. Okay? Kasi mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos kasi binibigyan ka niya ng pagsubok. Hindi ko alam kung paano nyo ito tatanggapin, pero based on my experience, bakit po ako nandito sa inyo ngayon? Dahil alam kong mahal ako ng Panginoong Diyos Ama. Alam kong mahal nila ako. Marami man pagsubok na dumating sa akin, halos malunod ako, umiyak ako, naging hopeless ako, pero sila din na nagbangon sa akin.
on off man po ang aking pagdarasal, ang aking pagsisimba. On off man po yan. Pero wala po akong gabi or araw na hindi sila tinawag. Bago ako matulog, talaga po nagdadasal ako bilang pasasalamat sa lahat at pagbigay ng protection sa amin, sa family. Every night yan. Every night. Yun po yung mga may trabaho pa po ako. Nagtatrabaho pa po ako. And I'll make sure po na pag kami nadaan na mga titinira sa Sampaguita, bibili ako. Kahit out of budget, bibili po ako nun. Bibigay ko po kay Santo Niño. Santo Niño po talaga ako eh. Kay Santo Niño po talaga ako humingi. At talaga pong, yun na yan from the word hingi. Sa kanya po talaga ako lumapit. Humingi ng mga himala sa nangyayari po sa buhay namin. Mag-asawa. Okay? So, wag po nating i-consider na yung mga pagsubok natin is sumpak. Hindi po. Yan po yung way para po tayo pagtibayin at mas maging malakas ang panalangin or yung faith kay God. Okay? So it is time to stop letting worry rule you. Instead, get excited about your future and all it will bring. Oh, tama. Di ba? Sabi ko yung alalahanin yung mga yan eh. What energy and emotion you put out comes back to you. With a little conscious effort on your part, that happy ending will be yours. Believe that. Actually, talagang ang kailangan po talaga natin is yung always think positive. Diba? Meron lagi tayong sinasabing ganun na parang pampakalma sa mga nakakausap natin. Think positive. Kailangan lagi tayong good vibes. Ganun tayo eh. No, napakadaling sabihin. Pero hindi natin alam kung ano talagang pinagdadaanan nung kaharap natin. Pero andito tayo para bigyan sila ng words of wisdom para po maging kampante sila, maging malumanay po sila, no, at magpakumbaba or parang alam nyo yun, huwag mag-isip ng hindi maganda mga gawain pagka talagang lugmok na po sa problema. So it's up to them how they accept it, but kumbaga andito yung nalilesen naman po yung mga worries nila or problema nila. So kailangan lang po natin gawin yun as part of our mission sa mga ganyan tao. So sit in silence for a moment and listen. The answers you have been seeking are finally coming to you. Truly trust and believe that you are going to make it and be exactly where you need to be. We are on this journey with you. Hang in there. It's not much longer. See, as your last card here from your spirit guide is konting-konti na lang. You're almost there. Makukuha mo na kung ano man yung mga minamanifest mo, kung ano man yung mga wishes mo, ibibigay sa inyo. Kasi you have this golden heart and a pure heart, no, na talagang lubos nila ikinatutuwa sa iyo. So kung ano man yung mga minamanifest mo, kung ano man yung mga gusto mo mangyari, is darating at darating na. Hanging there nga daw eh. No, it's not much longer. So, nandyan sila sa journey mo, nakatanaw, nakikinig, nakikiramdam. So, you are safe. You are divinely protected. Yun ang lagi mong iisipin. You are also divinely guided. No? Ng Holy Spirits, ng mga angels, ascended masters, ni God. No? So, nothing to worry. And wala po kayong dapat ikatakot. Okay? So, I think ito is enough, no, for your reading. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is magbigay ng focus sa sarili. Surrender all your worries, your sins, no, yung mga kasalanan po natin. Again, wag po tayo hirit ng mga kahilingan, kundi maglinis po muna tayo ng ating sarili. Linisin po muna natin ang ating sarili bago po tayo magkaroon ng kahilingan, and make sure po yung paghingi po natin ng tawad na yun is hindi na po maulit, no? Kasi hindi po maganda yung we're always asking forgiveness pero paulit-ulit, nakakabingi po yun, nakakatulig po yun, no? Okay, so now is dito na lang po tayo, no? Hanggang dito na lang po tayo sa message na to. And ibigay ko naman po sa inyo ang mga full details, no, para po kayo po ay ma-enlighten
and masagot din po yung mga katanungan ninyo. Now is, ang kailangan nyo lang po is always open your ears, makiramdam sa paligid, no? Para po alam nyo po yung especially yung intuitions ninyo, kailangan po talaga is pakinggan po ninyo. Huwag nyo pong deadmahin yan. Pag dinedman nyo po yan, dyan po kayo dadalhin sa kapahamakan. Especially po to sa mga very intuitive and yung psychic abilities talagang palong-palo. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. And again, sa mga naka-resonate po dito at gusto nyo po ng confirmation, gusto nyo po ng gabay, is please book a reading. And andyan na po sa description box ang aking mga contact details. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!